Ngayong araw naman po, iba't ibang klaseng seashells naman ang ating lulutuin. Lulutuin natin ito sa Padlasang Probinsya. Hi everyone! Assalamualaikum makaam kamemon. Baurubay palabaulan si ang kan bate dingin-dingin lahat to. Meron pala tayo ditong mga seashells na kuha ng mga pinsan ko nakarang araw. Nakabili nga ako ng isda na buhay pa, tag 15 pesos ang isa. Kailangan muna pala nating lagay ng ating mga shells bago natin lutuin. At ito pala tawag sa amin ay unam or kok manok, tapos ito naman po ay lak. Itong isa hindi ko alam ang pangalan, ito naman ay tipay at isang kohang. Di ko na rin napakita pero meron diyang mga saang. Sinalang ko na nga siya sa planggana at tinakpan ko rin ng maliit na planggana dahil wala tayong malaking pantakip. Upcook lang po ang pagkalaga natin dito dahil lulutuin pa nga natin ito. Sinadya ko na rin hindi patagalin ang paglaga dahil maramihan itong ating seashells hindi kaya ng ating stove. Ito naman po ang tawag sa amin ay kahanga. Dalas mong makita sa dalampasigan na maraming unas. At tulad din nitong unam ay makikita mo sa gilid ng mga batuhan. For sa kahanga, itong unam ay kailangan ng mahaba-habang lagaan dahil sa pinakaunahang meat po nito ay makuna. Ay kapag kumain ka nito ng may sirang ngipin, sigurado ako mas lalo pang masisira. Charot lang po. Pero wag ka, napakasarap nito lalo na yung bandang hulihan kung saan yung malambot na part at yung nasa hulihan na parte ay hindi yan nakakain. Medyo mapakla sa liig. Bang mabahasa kami yun ng palod makalong ba? Kung ang unam ay pwede mo lang siyang sundutin, ito naman ay kailangan mo talaga siyang pukpukin ng martilyo para makuha ng maayos ang pinakalaman at yung pinakapuling at ito naman yung lak. Iisa lang yan pero makunat din yan katulad ng unam at itong isa naman ay magkahalin tulad ng saang ang laman. Itong saang naman ay pwede mo na yan siya kainin kahit ganong lagaan lang pero itong unam ay hindi. Napakakunat yan. Bago pala natin ito lulutuin, kailangan muna natin hugasan syempre kung saan na tumalsik kanina yung saang. Katapos ko naman hinugasan yan, ini-slice ko muna siya ng paganyan lalo na itong makunat. Makita nyo nga'y maninipis ang pag-slice ko dyan para madaling nguyain. Ito namang saang kahit ganyan na ang pag-slice ay scary na yan dahil malambot at chewable. At nang matapos na nga ako mag-prepare nitong saang at ang ating unang prepare ko naman ang mga sangkap at ang ating pangluto. Katapos ay nagpainit na rin ako ng kawali at nagisa na ng sibuyas, bawang at luya. Nang medyo na golden brown na, ilagay na rin natin itong na-slice na meat ng shells. Ay napakasarap, amoy pa lang. Tapos dadagdagan natin ito ng tubig dahil sabi ko nga half cook lang ang pagluto kanina. Nag-prepare na rin pala ako dito ng gata na nilagyan ko ng luyang dilaw. At dito nga nilagay ko na ang 2 pakete ng sotanghon at ibabad natin to sa mainit na tubig. Balak ko sana ang luto dito ay yung adobo sa gata pero nag-request si nanay na ganitong luto na lang daw dahil balak niya pang magbigay sa kanyang kapitbahay at sa iba pa para sa kanilang iftar. Pag adobo lang kasi ay konti lang, ito naman ay maramihan. Yun lang po. Thank you for watching sa inyong lahat.